Nagkakaroon lang sila ng lapses but nafe-fix naman nila. Sa VP, mid naman yung wala nga, no? Serenada. Since si Serenada po yung nag-stand in for Abed due to visa issues, no? Kumbaga, nag-fix lang si Abed ng kanyang visa. Yep. Yung last ko naman na for Serenada, ang umiba lang sa pick dito sa VP. Speaking of the picking, si Bulba, nagsasacrifice naman talaga yan ng mid na pick. Dito, si Serenada, nag-Huskar yan. Kaya matik ba dito ng Nigma? Etong Huskar. So, ayun meron agad tayong Shadow Demon and Chen. So, kompleto na agad dito ang dalawang supports ng VP. Mukhang nga sila dito. Malakas agad ang gusto nila na approach or pwedeng mag 5-man. So, sagot naman dito ng Nigma, etong Keeper of the Light. With Keeper of the Light pick, pwede silang kumuha ng mga magbe-benefit dyan. With Ember Gun, pwede mo sigurong sabayan to ng... Ako kung sa Slardar ka ba dito or ang pwede. Storm? Mga ganon, siguro. Storm Spirit, yan. Goods lang binan din. na. Binan na Pero dito, JB. last pick din sila if ever. Yan. Tiny is also banned out, which makes sense kasi isa din yan sa nagbe-benefit nga sa Keeper of the Light. Bristleback is open. For Enigma Galaxy, isa din naman sa mga favorite heroes ni Noob. Razor binan kasi lately ni-utilize nga ng Enigma Galaxy yan. Oo, ginagawa nilang talaga to. Since then, yung Razor naman, napapansin natin. Pero eto na nga yung mention mo dito, Sir JB. That's the Bristleback. Ang pang-combo nga dito sa Cottle of the Light. And si Sumail Void Spirit, mga ganun. Malalakas siya mag-Void Spirit ngayon eh. Pero di mo nata nila re-reveal. Last pick sila eh. Pwede. Kasi, pag, ito lang sasabihin ko, pag nakapag-Void Spirit kasi siya, ang winning rate niya, mataas pa. Taas There are din. games na, yes, si Sumail, nag-ano siya sa mid, may Artamid, mga unorthodox. Pero pwede nga pwedeng mid na lang para yung BB, mabago pa nila. Like, pwede mo pang i-switch up kung carry or offlane. Yun. May mga ganong option pa ang Enigma Galaxy, but that's gonna be NP. NP ni Sumail, nalabas na dito. Pwede din, flex din tong NP. Pwede din nilang gawing carry din, no? Pa kay Rinse Q. Pero mid na siguro ako niyan kay NP. Vessel kasi dito na meta eh. Vessel mid tayo. So, possible na talaga ito NP for Sumail. Anong pwedeng kunin ng BP dito? Ano? Hilig sila mag-Underlord eh. Ban yung Underlord, Sir JB? Yun nga. And ito, isa pang hero ni tawag dito, Saberlight. Saberlight, Primal Beast. Also, di ka mamamroblema dun sa NP. Kung sakaling carry yung NP, meron silang way. Maganda kasi pag nanin yung NP agad, na-address agad dito. Makulit din kasi pag nakaposisyon yung NP. So, magiging kryptonite na agad tong Primal Beast para kay Sumail. Feeling ko lang tong Enigma Galaxy. Clinks, open pa naman. Dami. Or Playmaker, kasi pangit naman kung magre-relay ka sa NP knowing na yung supports mo dalawang range. Baka nga carry carry NP. Tapos mid lane nila, yung pinoint out mga Void Spirits, possible. Queen of Pain, binana lang dito ng VP. Since kulang pa naman sila ng mid din sa side ng VP. Serenada last pick. Last choice para sa VP. Ano pa kaya? Ang mga viable heroes, Spirit Brothers. Nag-Earth Shrek, Spirit siya pwede. kahapon eh. Pero hindi nabugbog yung Earth Spirit niya eh. So, facing Nature's Prophet, probably. Di ba nga NP carry? Kasi Oo nga. kung yan ang gagawin nila dito, ang pangit na magiging dating yan. Asa lang sila sa BB. Diyan papasok. So TA, binala lang din dito ng Virtus Pro. Burst damage yung tinatanggal ng VP. Slardar's banned out. Wala, Mahirap na rin mauuna eh. kasi mag-NP carry kung countered ka ng primal eh. So, pwede mo naman siyang i-sacrifice siguro kung ako dito yung Nigma, Sir JB. At pwede din naman. Like, actually, pwede nga sila mag-carry BB dito. Ayan, pwede yan. Carry BB, tapos kuha sila ng offlane. Pak. As expected, no? Serenada Puck. Wala nang TA, wala nang Queen of Pain, Yan, so why not? Pwede nga siyang i-carry dito, mag-Void Spirit agad si Sumail.
Mga ganon. Ayun nga yung sinabi ko. Kasi to begin with, wala silang playmaker. Titignan mo, 3 range to na hindi naman ideal Pumronta. Brazelback, yes, pwede siyang tumangk later on, pero there will come a time na mayayari Mid siya na to. also Primal Beast Yan. and Earthshaker nga, mga bossing for Enigma Galaxy. So, male on this mid Earthshaker. And as expected, regardless of it being countered, NP carry for Virtus Pro. So, yan. Ayun Okay yung siya. ating lineup. Kumbaga kahit alam mo naman yung Earthshaker is one of the heroes na heavily nerfed dito sa changes natin. Eh, pwede naman siyang maging counter talaga dito sa pack. So, ang Nigma naman dito, mukhang yan ang gusto nila na maano lang tong si Serenada, ma-shutdown. Kasi you cannot afford na meron ng Primal Beast sa kabila. Baka pag nakalamang pa tong pack, dire-diretso na tong VP. Pwede naman din mangyari ngayon. Laning pa lang kasi kita mo na din eh. Forensic naman, well, ma-assist naman siya dito nitong ang si JH. So, hindi naman malabo na mag-survive siya sa lane. We're also talking about Chen up against Earthshaker dito. So, yung Echo Slam, taas pa din ang damage potential or burst potential for VP. Let's see kung ano nga bang goods. For Saberlight, mas magre-require siya ngayon ng BKB. Kasi nga may Earthshaker eh, may long disable eh. Disable sa mga engagement niya, especially yung pulverize niya. Gusto ko siya talaga makuha tong NP. So, cover na lang ata sila dito. Pero as for the drafting dito, masasabi ko lang, Sir JB, maganda ang draft. Mas executable dito yung draft ng Virtus Pro. Okay. Pero kung ano naman, kung siguro sa mga stand-in, may stand-in kasi sa VP. Siguro sasabihin na lang natin dito 60-40 na lang. Pero ganoon din naman sa Enigma. Technically, kahit hindi stand-in si Rinzik, Si Rinzik bago pa rin siya. Yes, bago pa rin. Pero iba pa rin kasi talaga yung VP na nandyan si Senior Abet. Oo naman. Yun naman din ang pwede mong i-consider. But let's see, baka nga ma-press din ng VP. Yun nga, alam mo yun, yung issue kung saan yung Enigma, eh yung carry nila, hindi pa nga ganun ka-experienced Dota-wise. Baka daanin lang din doon. Also, sa Serenada, nakikita ko naman performance niya with Virtus Pro, goods naman din. Sa mga ibang games pero well, not majority of it. Ako sa parang baliktad tayo Sir JB. Hindi, agree naman ako doon na Oo. Pag Si nakikita mo lang Serenada, siya, pag ako nagkakas, talong siya, sobra. Tapos, di ba si Rinzik, sabi mo naman dito na parang bago lang din, gano'n. Oo. Nung naano ko siya, parang umu-okay na siya dito. okay naman din. Di ba? Depende sa hero ni Rinzik. Meron talagang hero na hindi okay. Yung mga solo hero niya, such as yung Clinks, yan, yung mga pwede, Sven, yung mga pambuhatan. Pero parang yung mga carry na magre-rely dapat sa kakampi. Yun yung medyo off eh. Doon ko kasi nakita na, nag-step up pala to si Rinzik. Natalo nila yung Navi. Tsaka heavy qualifying yun eh. Sila nga yung nakapasok. Hindi, liquid yung natalo nila, tapos nahulog yung liquid doon sa baba. Solid nga yung naging performance ng Enigma. Ayun, ang mga pwede natin i-look forward. Whereas for VP nga, mga bossing, hindi naman nga din to yung solid 5 nila. So baka makakita lang tayong discrepancy, lalo sa place nitong si Serenada. But recently, laning-wise, nagiging okay siya eh. Pero isa up against the male, veteran mid-player na talaga to eh. Malalaman natin dito kasi counter naman talaga. Etong Earthshaker sa mid. So, yun lang din. Dito, depende na lang din mamaya sa mga mid lane sila. Oo, ayan. Good afternoon mga bossing sa tropahan natin from Facebook, YouTube, and Twitch. Si Abed po ay nag-aayos lang ng visa pero si Hellscream taken out for that first blood. At alam niyo na guys, sa first blood, PM lang kayo sa Quinic page for inquiries at saka sa mga tamisan dyan. Meron mag-a-assist sa inyo dyan na moderator. 24/7, mga sir. Yes sir, so with that first blood, opening yon para doon sa NP. Oo. Kailangan mo talaga eh. Pag NP ka dito. At saka yung mga early levels, actually dito sa bottom lane, yung kill potential sa side pa rin dito ng Enigma. Pwedeng mag-teleport dyan si NP sa bottom lane.
para patayin lang to si Timado. Kasi si Timado, pag napabayaan mo tong ano niya, Luna niya, magwawala din to mamaya. Comfort hero niya kasi yung mga ganito, yung mga fast farm na mga hero. Aside from yung nawala na Sven, mga ganon, Luna so far, pag nakaposisyon din talaga, kayang-kaya talaga yung lineup dito. Oo. Sumail, regardless of the hero being nerfed, talaga namang makikita natin yung difference skill-wise. Andyan pa din yung superiority niya, laning. Puck din naman yung katapat niya, so pwede natin expect laning talagang lalamang yung Earthshaker. Totoo, Sir JB, kita mo naman dito. 12 CS against the Puck na kulang pa ng isang creepy. Pero si Saberlight nga dito sa top, ano na naman sila, hindi pa sila masyado nakakapag-go. We were expecting na sila yung makakapag first blood, pero dahil nga sa mishaps na nangyari kanina, mag-aantay muna sila ng level sa ngayon. Tuloy lang dito si Sumail. May bote naman yung Puck. Paano ba? For ano kasi, for VP, yung laning nila dito, parang goods lang sila na stable eh. Oo. They were talking about Luna and SD dito. Si ano kasi, si Saberlight din kasi talaga yung magdadala ng tempo para sa kanila mamaya. Eto sa VP. Sila ni Serenada ang gagawa ng space, most likely. Kasi ngayon Luna, para maging nakakatakot siya, kailangan niya muna ng certain amount of space. Yeah, 25 minutes, mga ganon. Pero kung Puck ka talaga, mabibisi ka. Oo. Top lane, As gante. expected, mga bossing, yun nga po, si Saberlight. Makakakuha nga ng mga ganong kill. Pwede pa siyang stackan ni SD dito if maging light na nga yung laning. Maganda yan. Para din sa sa early na makakapag-farm agad to si Saberlight. Pwede din ibigay actually sa Luna, yung mga stacks mamaya. Pero tingin ko, kung mayroong ganun na mangyayari, pwede mo nang ibigay sa Primal Beast. Well, kailangan talaga sa PB muna para alam mo yun, mas maaga silang makago. Si Luna kasi mag-farm na lang yan eh. Oo. Hindi niya kailangan puntahan yung stocks given na wala pa siyang damage to begin with. So mas maaga makukuha ni Primal Beast with massive damage yan. Pwede nga nilang puntahan si Sumail, barag-baragin lang nila tong lane niya kung kaya nilang gawin. Kasi syempre, this is Nigma. There might be some reaction. Pero Omar, Kakapatay lang dito ng Hoodwink kanina. Nakuha na naman. kakabuhay niya lang ah. Oo, si Omar. Hayop yan. Lakad talaga matatag dito. Nabalo na naman dito si Omar. Yes. Eto, yung sinasabi ko Sir JB. Bottom lane. Gusto nga nila dito itong si Tropang Rinsik, mga tol. Ay, sorry, that's si Timado. Iba-iba ang pangalan ni Timado kasi. Oo nga eh, Pwede pa dito si malilito ka. Fly, mga bossing. Naku, ang sarap talaga. That's a kill. Early level rotation for Minsikyo as expected sa isang NP. Tsaka yung sasabihin mo talaga yung battery ng Keeper of the Light with the bristleback, pwede mo talaga pasukin. At tsaka sinabi naman natin kanina na sobrang vulnerable nga talaga yung Chen at tsaka yung Luna sa bottom lane. Oo. Yun talaga yung parang current weak lane ng Virtus Pro. Pwede na nga sila mag-change ng lane actually kung ako sa side ng VP. Pero isang beses pa lang namamatay pa naman si Timado, so bearable pa naman. Mas maganda kasi yung Chen na sa top kung para sa akin. Kasi lamang naman talaga yung Primal Beast. Pwede niya naman pasukin anyhow kung kahit sino, di ba? Kailangan talaga nila protektahan. Ayan Pero this NP is Papasukin good talaga. as dead. Siguro yun yung ini-expect or gusto ng Virtus Pro kaya si Shadow Demon sinama nila kay Primal Beast. Mas may kill potential. And since wala nga sila masyadong gagawin dyan sa Luna, they'll keep it their weak lane. Na sige si Luna lang i-go nyo ng i-go. Ayun Which lang. is at the moment, madedelay niya yung kanyang pagkamatay as much as possible. But still, he will be taken out sooner or later. That's Noob picking up a kill. 5 minutes in, mga bossing. That's 2 deaths para sa Luna. Again, dito, yung bristleback. Tataba yan. Pwede pa po lang. Pero Pero si Sumail, with Earthshaker, Echo. countered by 3. Na Echo, kaso lang ganda ng disruption. Serenada nag-iwan pang illusory orb and Sumail to be taken out after this very far. Nope, not just yet. One more right click. Serenada got too complacent. Sumail lives on. buti naman. That one charge. Meron siyang infused raindrop kasi talaga. It works. So, space yun. Nagamit pa yung coil dito. Wala, Serenada. Nice na naman. Serenada dito sumasabog Sir JB. Hindi pa naman ng orb. Oh no! Ay! Yung mga ganong opportunities dapat
nayayari na yung Nigma Galaxy. Susubukan nila domestic. Sumail doesn't have the echo. Kaya aso nga lang, Pops, with that innate. Tumatalbog talaga lahat eh. Pero speaking of the pack, Eh, kung si the Senior facet. Rapid yun, Sir JB, ang dami na siguro nga na-benefit itong VP. Pero sadly, 5-4 na sana, hindi na sana nakakontest ng stocks. Iba yung kwentong mangyayari dito mga bossing. totoo. Pero kanina din sana si Rinse Q, nakabawi na sana tong VP, nakakuha pa si Temado ulit sa bottom lane. Sina-shutdown talaga nila. Stacks, marami. Kukunin naman natin dito ng Bristleback. Primal Beast TP's in, Kita ni Omar. Omar. Ayun, Na nasa may gasaan. stacks. And pwede pang ituloy yung trample duration dun sa may creeps. Ang maganda kasi dito, mas maaga naman mag-online yung Primal Beast in comparison sa BB. Kaya din tinetake ng VP tong gantong klase ng trade. Kasi whenever ngang maging online na si Primal Beast, pwede silang mag-go na mag-go and then all the space, kay Luna naman mapupunta yan eh. True. So, pinapabayaan lang muna nila dito ngayon. Okay naman din. Nakuha naman din yung bottom lane tower. So, pwede namang mag-swap na lang si Temado dito sa mga newts. Pero, so far, etong si Noob. I don't know kung ano ng direct escape mga direct. Parang kanina pa tayo sa Keeper of the Light ata. Okay. So, Bristleback. Direct. Hindi, feed ata ito eh. Or merong cameraman. Oh. So, ayan nga mga paps. Hindi, no? nag-off si Ja. Nag-off siya. Pwede tayo dinig eh. Ja. Escape mo, Ja. Sige. Okay. Ayun. So, I don't know. Tumataba naman yung mga offlane. So far, kita nyo naman sa net worth, mga bossing, yan yung lumalamang. As for Sumail, nakasurvive siya. Si Serenada, nakasuffice naman din sa farming. Kala natin malulugi na talaga yung pack, no? So, dito na. Maano na natin ngayon. Na kailangan na mag-move etong si Saberlight. Dagger, malapit na dito, Sir JB. Siguro yun lang iniintay niya. 700. Para mas O maging... 600 pala. Ano tawag dito? Putol. Para mas maging ano siya, para mas maging explosive, kailangan niya muna yung dagger na yan. So, again, for Earthshaker naman, siya naman yung pwede makapag-prevent ng mga ganong klase ng plays. Echo Slam, committed once again, this time, para sa mga creeps, no? Para mas makapag-gain pa siya ng gold since he's aiming for that dagger as well. Yes. Pwede sabayan timing ng Primal Beast. 4-4 sa ating scoreboard, mga sir. Mini-mirror lang each other ng teams na to, yung mga nangyayari. Pero as for VP, they are ahead. They want this mid lane sa ngayon. So, na-force yung 40. Pwede na kumuha ata si Saberlight ulit ng stacks para makuha na yung Blink Dagger. Initiation. May ancient stock pa ata eh. Pero Meron pa. parang ipapaubayan na lang ata nila Kita yung niyo si kay Rinse Q, Luna. Top lane, Ganun na nga. Nagtitipi na Aray onslaught. ko, solo mill. Careless si Rinse Q dito ngayon mga bossing. Trample already expired but with the pulverize dominating si Saberlight. That's a free meal para sa Primal Beast. An easy dagger na dito kay Saberlight. Dahil dun, pwede pa silang mag-go. Yan talaga yung bird na bird sa Primal Beast eh. Yung 10-minute spike. That massive damage at low level, talagang kayang-kaya makapag-pressure ng isang team. Ang aga nga dito nag-online na ni Saberlight. Supposedly, yung mga spike na sinasabi mo, Sir JB, mga 12, mga ganun, di ba? So, okay. Si Serenada, nakakuha na rin dito ng objective para sa kanila. So, sa side naman ng Nigma, I don't know kung anong wini-wait nila dito na item timing. Pero as far as sa mga nangyayari, ang ginagawa lang din ni Fly is nagpa-farm lang din siya dito para sa Mecha or Greaves mamaya. Ang hirap nga ni Chen kung ikukumpara mo sa ibang Totoo, mga Chen nahirapan users talaga. eh. Nahirapan talaga kasi yung pressure ka ng Bristleback at saka Kotol sa baba, hindi ka talaga makakaporma eh. Hindi O, ka makakalapit. Dahil nag-matter din na wala siya sa position for sa offlane. Usually nandun yung Chen eh. Tapos siya yung bahala sa may triangle. Pwedeng ganun yung isa sa issue kung bakit nga hindi ganun kayaman yung Chen this game. Oo. So 5-4 still, Virtus Pro ang lumalamang ngayon, no? But gold-wise, Nigma talagang okay lang to para sa kanila since nakakapag-scale up pa naman yung heroes. Sword from Ito na ES. ata. Blink Dagger reveal din ni Sumail. Wala siyang echo, so ay, meron na, cooldown na. Mid lane, pwedeng echo agad.
Echo nga, sabay si Pac nakapag face shift, wasn't able to burst this guy. Pulverize, ang ganda! That sharpshooter blocked by this Shadow Demon Saber. Light on a mechanical streak, and Sumail had been taken down by Hellscream. 7 and 4. You don't do that. Isa kang tunay na kaibigan, Hellscream. Kinover niya talaga si Serenada on that sharpshooter. And kita mo ha, this Earthshaker, kaya hindi siya masyadong napipik. Yes, counter siya sa pack. Pero yung Echo Slam doon, kita mo yung nerf eh. Hindi talaga na ano eh. Kung dating Earthshaker pa lang yun, napatay na dito si Serenada. Oh, tsaka yung chain disable, hindi enough eh. Medyo may kabagalan din yung bushwhack play. So, nakapag face shift pa si Pac doon. Nagamit pa nga dito yung ni Rinse Q. Si Rinse Q. Nagamit pa nga yung kanyang ulti. Para lang ma-burst etong si Pac. Pero yan, nanalo na naman ang Virtus Pro. Paano ba? Wala din kasi masyadong creeps that time. So, yung Echo Slam damage hindi nasulit eh. Oo. Mag-solo ka lang eh. Kaya safe na safe lang yung Pac doon or ilan man kung meron man na tao that time. But again, ganda nung pagkaka-assist ng Virtus Pro doon sa Pac no, para mabuhay siya sa ganong sitwasyon. Oo. So, napabayaan si Timado. As for Rinse Q sa kanyang NP, napapatay kasi siya dito ni Saberlight eh. So, ayun lang. We were expecting na dapat lamang na dito yung Nigma. So, nakaka-catch up talaga dito yung Luna. Eto, Bristleback na nga sir, aiming for the fight. Oo. Siguro for Nigma na lang, yung pagbaog nila kay Luna, hindi nila masyadong utilize. Again, Primal Beast nga yung stronger hero or mas mabilis na makapagpakita nga ng kalakasan kung ikukumpara mo sa BB. Eh di, gagamitin lang ng BP yun. Counter na counter kasi talaga sila dito ng Saberlight. Patay pa si GH dito. Nag-iisa ka pa. Naligaw. Sarap mo, GH. Ito kasi yan eh. Yung BB, yung lane ni BB yung maganda for Enigma Galaxy, napapatay nila si Luna. Pero si Luna mamaya pa gagalaw. Si BB mamaya pa din gagalaw. So pinaka nag-shine talaga ngayon, itong si Saberlight, saka yung maganda niyang lane. Yan. Speaking of Saberlight, dito mga sir, meron pa naman siya sa top. So tamang scan lang if ever meron papasok doon na NP. And walang dito si si Serenada ng Wisdom Shrine. Looking good na yung map control dito when it comes to the Radiant team. Double shrine, no? Para sa Virtus Pro. Yes, double shrine nga sila dito, Sir JB. Pwedeng umano na nga dito eh. Yung Primal Beast para mag-take sila dito ng objective. Pero yung nila, I don't know kung saan pa yung decision ng VP. Mukhang hinahanap ata yung NP sa top. Bristleback kasi ito eh. Makukunat na rin yung Bristleback eh. Pero pag nakuha kasi ni Saberlight, agad yung Ags niya. May break na agad kay Yun. BB. Wala silang natural vessel mid, etong VP. Pero yun na nga, meron silang Ags ngayon ng Primal Beast, which is a very good item dito. Break isa mas eh. Baka nga mag-Silver Edge pa si Luna kung kakailanganin dito sa game na to. Dalawa sila dito, may binabalak, pero si Fly. Okay. Well, he's good as dead. wala naman na siyang may offer that time. Kailangan niya lang din talaga makapag-farm. That's just a good word placement from Nigma. Ganda din ang ward dito. Pero yun na nga yung Chen din talaga. Kailangan niya rin ng farm. Wala pa siyang key item so far. Countered siya ng dalawang heroes. Si Bristleback. Meron pang Earthshaker. So, understandable naman. Yun ang gusto. Dagger, Onslaught, Pulverize. Can you finish him off? Nakapag-pipe usage dito ngayon. Itong si Noob to prevent. Fisher. Itong si Omar na mamatay. Sharpshooter off the mark. Si Renada, wala lang. Nakabantay lang dito ngayon kung mag-overextend pa yung Nigma. But they're not planning to fight. Kunit na rin dito ni Saberlight. Dapat Dito Overaxe. Space Boots. Meron pa ditong Casual Soul Ring. And magkaka-BKB na siya dito, Sir Sean. 7 seconds dito, Sir JB, para sa kanyang ulti. So, I don't know. Fisher, Sino go? Echo. Pero, patay si Hellscream. That's just the puck caught inside. Pero meron siyang phase shift. Illusory Orb out. Was able to run away. Immediate TP for him. But with this one, Rinse Q. Yung damage niya ay bitin para ma-finish off itong si Puck. Hindi din nila na-cancel yung TP. Sa lahat ng kinumit ng Nigma doon, Shadow Demon lang yung napatay. Yes, akala mo, disaster na yun eh. Pero good thing, meron tayong Hand of God para may sustain. At saka,
doon si Saberlight, gusto niya pigilan si Sumail eh. 1 second delay, yung ano niya, yung balibag niya sana. So, nung pumasok siya, out na lang siya. Na-commit na ni Sumail lahat eh. Pero as of that Echo again, dahil nga sa nerf dito, kulang pa talaga ng level dito si Sumail. Fissure Echo. Hindi, dalawa lang din kasi Sir Shan. Kaya hindi mo talaga masasolid yung damage nun. Ramdam mo kasi talaga Sir JB. Yung mga ganito. Mamaya, tingnan natin. Pag 5, yun talagang solid ang damage mong mababato. Pero yung dalawa, hindi mo talaga may expect na mababurst mo si Pak. Wala silang panghuli sa Pak. Pero yung Buti mga naman ganyan, na bushwhack. That's going to be Serenada. Low. He wants someone. Makakatakas pa rin with the phase shift. Kumukulit. Pero sumabog dito agad si GH. There's the loot. Oh my God. That's just the Eclipse. Double kill for Saberlight. Susubukan man laban ni Rinzi. Kakatipin niya lang dito ngayon. But they're outnumbered. Yes, outnumbered right from the start. And ganda naman ng response dito ni Timada. Nasa likod. Tamang Eclipse lang siya. Pagkatapos nun, meron siya nakita na naman na pumasok na si Rinzi Q. So, mukhang masaya na sila na na-burst nila dito yung Bristleback. At saka, Tagay GH. bakit hindi ka pipiling, ay ba't di mo pipiling lumaban sa ganong area? Alam mo walang echo. Di ba? Cooldown pa yung echo ni, Ni Sumail. ni Sumail eh. Kakagamit lang din kanina. Yep, sinulit. So ngayon mga bossing, etong si Chen, wala, pa-farm lang talaga siya dito. Tamang farm for the Greaves. Kasi timing naman nila, ayun lang talaga si Rinzi. Ay, yun lang. Kaya pala nag-commit ng BKB. Carry pala yung pinapatay niya dun. 11 and 6 at 18-minute mark. Taba! Oo, tol. 18-minute, meron kang BKB, Blink Dagger, Primal Beast. Face boots, hindi yan rekta. May face boots, may soul ring. Ayop. So, ganun siya kayaman. Saberlight, nagpapakitang gilas with a zero. Well, uncountered ka. So, dapat naman talaga ganito yung nagiging performance mo. Peeping out. Nagtabog! Patay ang 99.9% ng germs. Oh no, patay pa si Omar sa mid lane. Ay, I don't know if nakita yun ni ano, or narinig ni Saberlight. Kasi nawala na siya dun eh. Wala din silang vision that time. So, probably kung nakita ata, pwede silang to make ng Roshan. Series of unfortunate events ang nangyayari sa Nigma. Dalawang mid lane actually nagkakaroon ng blunder move dito. Itong si Serenada kanina, medyo pangat nga yung start niya. And then eto si Sumail, kita mo nagkamali naman. Tao lang dito talaga. Itong mga mid laners natin. Eh kung tumama naman yun, patay si Primal Beast eh. Mas, Wala siyang kawala. talagang mabilis lang yung TP ni Primal dati. Kung mas mabagal yung tinipihan niya, abutin siya nun eh. So ano lang din, nice attempt na lang din for ES. Siguro wala pa talaga silang balak lumaban. Tormentor dito, Sir JB ha. Pwede. Oh, walang echo sa Tormentor ha. Walang echo and then gusto nilang mag-contest. Dito natin malalaman kung ano ba ang mangyayari sana or kung sinong mananalo. I don't know if Nigma will they pull this? Kasi kulang sila ng arsenal dito eh. Pasok, auto BKB. Keeper of the Light agad papatayin. Good thing na isa lang yung nadali pero Yap! nakabato ng bato. Aray! Tinamaan ng Squirrel. Nahulog agad ang lambot dito ng dalawang support. And Para easy Tormentor dito, Sir JB. Pitpitin mo yung daga ng bato, ewan ko kung di umaray. Oo nga. Hindi na siguro gagalaw talaga. Yun talaga. Ang laki ng bawas eh, no? Oo, kalahati agad eh. Parang yung first impact, tapos yung lumabas pang tatlo. Nasalo ni Hoodwink. Grabe na yun. Second and Serenada. Second hand Serenada. Kailangan pa talaga ng BKB nitong NP. Papasukin at papasukin talaga siya. And even though the BKB, I think, ano pa rin siya eh. Hindi ka pa rin talaga safe kasi pulverize ka lang dyan talaga. At saka pasok lang din ng ulti. Ito ni Primal. Tsaka by the time mag-BKB siya, may physical na si Luna eh. Taba na din, oh. Nasabayan niya na yung, yung Network, Primal no? Beast. Ibig sabihin, yung item niya dito, on par na dun sa may Primal. Kulang na lang nga sila dito ng Roshan eh. Kumbaga, kompleto na yung kanilang mga gusto. Si Fly, kaka-Greaves lang sa ngayon. So, pwede sila mag-group up. Objective, probably. They're just waiting dito. Si Saberlight, meron pang 10 seconds for the BKB. Paano? Bottom lane, may tower pa dito, Sir JB. So, nasa bottom ang Roshan. Oo. Yan ata ang gusto muna dito ng Virtus Pro. Pero Sir Sean, sa Nigma, di ko Hindi ko alam. Parang kailangan talaga nila maging reliant kay Baby kung sila yung papasok. Oo, kasi so far, ang
ang nararamdaman lang natin dito si Sumail eh. Oo. Yes, si Rinzigyo, farm. Pero si Sumail, muntikan pa nga. So, Well, dagger out. Nice attempt para kay Saberlight. Si Noob, mag-isa. Pero okay to. Si Noob bumaharap, binibait lang siya ng Nigma Galaxy. More on secondary kasi yung gagawin dito ng heroes ng Nigma eh. Re-react lang yan si NP, react lang din si ES. Pero, hindi kakagat. Ay! Hindi kakagat. Kita sa white. Kita ng CCTV! Huli sa CCTV! Saan ka, boy? Kalaboso si Totoy Brown! Ay, ay, ay! Huli Nako ka. po, in-eclipsean yun yung Ancient's Coil. Binaba pa just to take down itong si Renzi Cutimado to pick him up. Sabay balik gamit ang Twin Gates, bossing. Pwede silang kumuha na dito ng tower sa bottom lane, sabay Roshan, kung ganun. Lamang na sila dito sa sa objective kung gugustuhin, pero mukhang masaya naman sila. Yeah. Na shutdown talaga nila yung one true carry dito ng Nigma. Kinukulang talaga dito si Rinzi Q. Unahan na nila dito sa Roshan. Medyo alanganin itong ginagawa ngayon ng Nigma ha. Mukhang chinecheck lang if may gumuna doon sa loob. Pero masyado sila nagiging idle. Kanina pa sila nandyan sa Gidley. Natakot talaga sila sa Primal Beast Effect. Nauunahan talaga sila. Yung mga pick-off nila kanina, kay Fly lang na nagpa-farm. Kailangan lang nila makapag-react. Lotus Orb is the way, I guess, para dito sa Nigma Galaxy. Or yan, mag-SNY dito ngayon si Bristleback. After niyang mag-pipe. Which is goods naman din. Kailangan din talaga ng damage for Bristleback. Yung mga Lotus Orb, pwede naman after ng SNY. Aghanim Scepter para kay Sumail. Okay naman siya kasi meron kasing Shadow Demon with the Purge. Tapos napalubog ka, so hindi ka makaka-move out or hindi ka makaka-dagger out kung si Sumail ang marerekta ng Shadow Demon. So, mag-ano na lang siya, mag-axe para makapag-enchant totem palabas. Yan yung maganda. Sila pa nakakuha dito ng Roshan. Binigyan pa nga ng chance dito ng Virtus Pro. Wala, tinake lang din dito ng Nigma. Na nagpapakita dito yung tropahan ng VP. Nakita, tinamaan. Hindi naman na mag-go. Nag-buy time na to para sa kanila. I guess, first Aegis, hindi naman masyado nagmamatter. And hindi din nagmamadali ang VP. Alam nilang Ayun. ahead sila hero-wise eh. Luna yung Totoo. pinag-uusapan natin dito and NP. Yes, outrange mo si Luna, pero heavy hitter talaga tong Luna in comparison sa NP. Totoo. Kailangan lang ata manalo dito ng Nigma para at least mabalik sa kanila. Isang team fight. Yung nila. Yung team nila. Kasi yung 8,000 net worth, you could see na pag tuloy-tuloy to, VP to all the way. Lalong-lalo na pag nag-late game. Make a move, I don't know. Pwede sila mag-smoke ulit with the Earthshaker. Primal Beast, magkaka-aganims na. Kung bubuin pa lang ni BB yung SNY niya, may aganims na dito sa Saberlight. Eh di mas na-require siya ngayon, kailangan niya yung Lotus Orb. Totoo. Siguro maglo-lotus yan mamaya, Sir JV. Para hindi man lang, alam mo yun, kahit ma-break siya, hindi man lang siya ma-pulverize or mailang man lang dito si Saberlight. Pero wala. Sila knowing na meron silang Aegis. 700 na lang eh. Most likely, gagawin dito ni Saberlight. Kuhanin niya muna yan. Kaya understandable na hindi pa sila nag-go. Alam naman natin to. Oo. Yan, nag-lotus siya dito. Diba? Narinig ka, Sir Renayo JV. niya na, hindi niya na tinuloy yung SNY. Good call. Kasi nga, magkakaganims na to. Hindi na talaga ideal na ituloy pa yung damage na yun. Kasi may damage ka pero di mo mapalo. Anong sense, di ba? Though, hindi mo pa rin naman mapipigilan na broken pa din siya. Mapipigilan mo lang yung disable. Una pa sa damage talaga. Ay, top lane. Make a move, okay. At least, BKB. nagmaman up pa rin tong Nigma. Kaya naman din, lalo nga, this is NP we're talking about, kaya niya mapag-rat Dotto. Also, ang ganda din ng wave clear nila eh. Hoodwink, Keeper of the Light yung pinag-uusapan natin ng supports. Natatakot din na mag-engage itong VP. Kasi may second life pa si Rinzi Q. So, kaka-counter lang siya sa likod, mag-fisher lang, mga aaning lang, mga aanoy. So, that's it. Meron ng Ags dito, si Saberlight. Hindi malabo magsod tong They mga could probably ignore the NP. Kasi may BKB na ata na paparating dito kay Rinzi Q. Medyo malayo pa pala. Kasi nag-pike agad siya. Pinake niya muna para makakaiwas siya sa Eclipse. Papalag ata sila. May smoke. Handa pa rin ng Nigma.
Sila may ages eh. Kailangan nila mag-press ng issue. Taking chances. Buti naman nakakuha sila dito. Pero Rinsecu nanganganib ba? Pinabasag nila dito yung tier 2. Sila pa yung nabasagan ng tier 2 ha. Take note. Tier 2, Roshan. Talagang yung objective game ng Nigma dito, masasabi mong ahead pa rin eh. Kung ikukumpara mo sa VP, dito lang sa scenario naman na to. Ang dali lang din kasi pag ganun, alam mo na meron kang advantage. I don't know, anong build ata ni Timado. I think he's gonna go for the butterfly or pwede siyang magpakunat. Hindi ko nga alam kung aganim si Timado eh. Minsan lang tayo nakakita ng Aghanim's na Luna, situational. Pero sa state ng game na to, kailangan mo lang magpakunat talaga. Aghanim's, yes, magpapakunat naman. Pwede. Pero, Pak, pumasok sa mali. Silence Kita for niya. BB. Immediate reaction from Primal Beast. There's the Pulverize. Sabay trample ibibigay. Broken ngayon itong si BB. There's the Eclipse. Lotus Orbit too late. Onslaught in. Can they take him down? Nope, not just yet. But Rinsecu, masyado ka na malalim. Yun nga pong si Rinsecu, pinaubayan na lang kay Primal Beast, but Rinsecu still hitting them down. Alam nilang may ages pa. Serenada nangungulit sa likod. Sharpshooter walang tinamaan. Phase shift nandi rito. Tinamaan na nga ng bato dito ngayon itong si GH. Buhay pa rin si Omar. Ang dami ng gawin. Echo Slam for Primal Beast together with Hell Scream. There's the Pulverize once again. Makakawala ba? Siyempre hindi. Andyan yung hari with that Fissure. Kaso yung carry, abot na dito. Gandang disruption. Look at Noob. Pretty tanky. Sobrang haba ng teamfight. Yun ngang si Rinsecu napatay ng 2 beses. Sabay TP out for GH but Noob left alone. Will he live? Pwede May pa. isasama pa ba? Etong si Pak, kinanana ni Sumail. Mga kaibigan, nagpapakita ang gilas. 2 cores dead sa side ng VP. And hindi pa kaya yung sobrang kunat na bristleback. They took too much time para mapatay yun ng NP ng 2 beses. Totoo, kasi like, ang daming mali ng engagement dito ng VP. They were aiming for the bristleback na tumalikod lang. Kita mo, hindi pa nga namatay dito. Sino ngayon, buhay pa rin siya. And then yung si Rinsecu, yes, medyo off yung kanyang pagtatang doon. Pero with the ages, at least, meron siyang chance doon para magawa yon. Siguro kung wala talagang ages, nagkamali na rin yung Enigma. Pero kita mo naman si Saberlight, sobrang tagal ng teamfight. Could be sobrang one-sided sana kasi ang mali talaga yung sa VP. Ang kunat na rin kasi ng Primal Beast eh. They were taking down the Primal Beast. Sobrang natagalan. Nag-out pa yung Echo Slam doon. And then yung save pa ng Shadow Demon na tatagalan din talaga sila sa mga teamfight. Pero ahead for Nigma. Nanalo sila ng magandang teamfight doon. Hindi pa to tapos, Sir JB. Ayos nga. Hindi ko masabing totally nanalo yung Enigma. Pero maganda nangyari is na-prevent nila na mag-snowball nga dito yung Virtus Pro. Sinusubukan nila yung bristleback na yes, they have the axe na para ma-break Break. na. Pero yung Lotus talaga, naging sagot talaga sa mga teamfight na nangyari doon. Hindi, tsaka walang follow-up eh. Na-break pero hindi napatay within the duration. Kumunat si Bristleback. So BKB na din dito itong sa Earthshaker. Pwede niya lang ma-prevent ngayon yung mga coils. Hindi na siya maiilang sa ibang disables. Talagang Primal Beast na lang yung imamind niya later on. I don't know what's the Heart of Taras. decision for Sumail if magdadamage siya ng Earthshaker or mag-o-octa rin ganyan. Ba't di mag-Shivas Guard si Primal Beast? Shishiva siya, pwede din. Bristleback tong Oo. kalaban nila eh. Harp, Taras. May ano pa, may Keeper of the Light pa. Siguro sobrang tiwala na lang siguro kay Timado. Luna naman kasi. So, let's see if tama ba yung decision na magpapatangke na lang siya. Mga ganon. Well, siguro, yun nga yung idea. Gusto niyang sabayan ng patagalan si Baby. Ewan ko ah. Si Sumail, also, I don't know, anong item, pero Si Sumel, kaka-ano lang Mga eh. Kaka-BKB niya lang eh. pumapalag na rin talaga yung Enigma ngayon. Pag nakakuha na naman sila, siguro ng ages advantage. Pwede pa. Kailangan, kasi kita naman natin yung Aegis effect eh. Kung walang Aegis dun si NP, baka natalo na yung Enigma totally dun sa fight na yun. Siguro kung wala silang Shiva, magandang call dito para sa kay Timado, sa Luna. Skadi. Skadi, yes. Oo. Ganun lang. Baka yun nga yun. Baka yun na lang yung gagawin nilang idea. Since kukunat si Saberlight sa Heart, kukunat si Luna sa Skadi, all at the same time, malilesen nila yung HP regen. So, okay lang din siguro yun. Ang ganda nga dito, octa rin mga ganun eh. Para ilang beses siyang pumasok. With the Si- heart, eto, si Saberlight. Saberlight. Shiva, yes, maganda din talaga yung Shiva. So,
So, let's see. Ano ang build dito ng Luna? Directing naman na yung Luna mamaya, ha? 5 minutes pa Thank yun. you. Or escape mo lang. Hindi, lalabas yan. Oo. 5 minuto pa yun, matagal pa yan. Oo nga, kaya hindi sinabi ko direct dito. Ano to? Refresher. Okay. Roshan, na lang palda siya, sa mas okay. favorite player mo si Ibago. Nga, boss eh. My new favorite, si Low Skill. Okay. Kamukha niya yung dying yun. Jimmy vibes kasi siya eh. Ano siya, para siyang parte ng pamilya ni Wednesday. Hindi The Addams family. hindi malakas siya, pre, mag-farm. Para siyang si Crystalis, pre. Hayop yan. Parang Bumubuhat din eh. diluted na na Crystalis. Oo, parang siyang gano'n. Lotus BKB Orb, din. Pipe, SNY, magbe-BKB na rin. Gusto talagang humataw talaga itong si, siya din kasi yung ito yung maganda sa Enigma, kahit lugi sila sa net worth, yung tatlong course nila, Farmy. yeah, farmy, and then also, kailangan din talaga ng ni Rinsuke dito. Ng Alalay, kasama. oo. Kasi, Kasi, hindi siya tumuloy ng Lincoln kasi kanina Si- gusto niya ng Lincoln, BKB. sino? Etong NP. Si NP. Siguro, idea niya is may Lotus Orb naman So, focus na lang sa damage item. Yan, yung Roshan. BKB. Mabubuhay pa dito sa bottom lane ng mga late, almost 4 minutes, 34 minutes. Mamaya. Pwede pang umakyat agad. So, eto na lang ata, Sir JB, inaantay ng dalawang teams. Si Luna, kailangan niya mag-Daedalus. Daedalus or Skadi? I think mas maganda Skadi talaga. Magkalaban mo Bristleback. Skadi agad, wala kang damage. Ganun din, papakunan ka lang din, matatakot ka kasi baka ma-engage ka dito ng mga echo ni Sumail, yung mga Ags. lockdown. Ayun! Nag-ags na siya. Hindi, si SD, may Ags na. Oh, double purge. Good. Pwede i-purge lang dito si BB. Nakita nila. Speaking Eto na of naman. pulverize, mga bossing, papasukin na, break na with that Eclipse. Ill deal! Too Ay, much damage! lambot. Noob is dead! Call is done! Para dito ngayon kitropang Echo. GH. Kaso lang Echoes lang patay dito si Serenade for a trade. Buyback for BB. It's a 4v4 action. Without puck, it'll be hard. Pero itong si Timado, expect na BKB dito Nabushwalk siya dyan. And lalaban pa naman itong si Rinsuke. Hitting Timado at least makakabak. Fisher stunning, kaso lang naharangan si Noob. Miscommunication for Enigma Galaxy. Dagger by Ay! Sumail. They're trying to bite him. And yun nga mga bossing, Luna, kunat niyan, boss. Papasukin. Bonto dodge. Ayun na nga, na-pike para mapigilan yung pulverize. Kaso lang Sumail save by the Glimmer Cape. Eto namang si Luna, force in. Rinsick needs to BKB and walk away. Okay? Buti na lang na-save si Sumail doon kasi walang sentre sa dulo. Isang hit na lang sana. Roshan? Ayun. Pero Naku, nasilayan pa yung Rosh. Yeah, 5v4 to for the 20 buyback. seconds, wala to si Pak. For the buyback guys, hindi pa ata masyadong safe to pagro-Roshan dito ng Virtus Pro. Nandito pa rin ang Nigma, Sir JB Wala Oo, silang nga eh. echo pero May- kailangan itong i-contest. May clips pa. Pulverize again. Shot shooter. Naka-enchant out lang. Mga bossing, nagbabato lang dito ngayon to si Primal Beast. They're just delaying yung paglaban dahil mabubuhay na muli si Pak. He does have the coil. 5v5 ulit. Hand of God in 50 seconds. Tignan natin kung abot pa sa ganung punto. Kailangan ng sustain. Kailangan na rin nila ditong mag-reset. So, give up muna sa Roshan. Baka magkamali na naman tayo dyan. Tol, Virtus aakit Pro. na kasi. Aakit na si Roche. Sasabayan natin yan. Pwede. Lipat bahay muna dito ngayon. Yun nga pong Virtus Pro. Pwede Let's nilang go. tambayan tong top lane. Luna waiting inside the pit. Ganun ba yun? Meron silang vision. Ganda. Dito sa Nigma. Hindi na dedeward yan. Hindi pa na dedeward. Hindi sila nakita nag-smoke. Pero risky to pag nasa posisyon. Yung Nigma. Wraparound. Ang layo ng wraparound talaga. Alam mo, may binabalak sila. Alam din ng VP na nandito. Etong Enigma. Pero nakatunog yung Enigma Kita lang si Sumail though. Night vision for Luna. Palag to. Nakakasipis din talaga. Pumasok Huli na! Kuya kong Sumail! Mawawalang biglaan. Naabutin pa dito kay si Baby. Nakabreak mga bossing. Yung damage din dyan. Ganda ng heal mula nga kay GH. Pero the break is still there. Lucent Beam to slow him down a bit. Bushwhack connecting. Blinding Light is there. They will follow. Takbo! Blink in. Takbo hanggat may lupa. Si Noob nakita. Na-break. Mapapatay. Buyback malala. Aray ko be. Hellscream na killing spree. Boom! Mabibigyan pa na ba to? Hindi pa naman. Pero bossing, one thing is for sure.
Ayun. Doon na ulat ang Nigma Galaxy sa fight na yon. It's a free rush. Yeah, ilang beses sila ang nag-go for that pulverize play para dito sa Bristleback, pero yun, nahuli si Sumail, wala siyang BKB that time, hindi na rin nakapag-proc kasi nga na-follow up ng damage nitong ni Timado. So it's gonna be a free rush dito sa Virtus Pro. Sayang na sayang. Alam nila na nandyan eh. Patay pa Isa pa si Omar. Ano ginawa niya, no? Nagdagger rin si SD pero wala pala siyang purge. Hinahabol. Wala siyang vision for the coil. Pwede niyang i-blind coil kung gusto. Ayun, blinahin coil lang. Nasa dulo ng gate. Spaceship. Ay, patay pa din. Huli pa rin. Pero nakabreak pa dito si Pac, makakawala naman siya daw. Space lang. Okay lang. Alam mo naman yung confidence talaga dito ng VP above the roof na. They have taken down yung mga key heroes. The Bristleback is down. Walang buyback kasi kaka-buyback nga kanina. 30 seconds na Pupush wala. sila dito. Si Sumail lang yung makaka-def so far with the fissure. Totol, Dimado. Di pa nga nakagamit dito yung banner, Sir JB. May manta style pa to. Ayan, pag nawala pa dito yung tower, Nako. mararamdaman mo dito yung Moonglaives. Napuwersa yung 40 nang wala pang creeps. May palubog pa, pero yung Echo Echo, Oo. available, yes. Pabuhay si Bristleback. magbabounce yung Glaives yan. Medyo makate. Yun lang, boss. Ayun o. Mapupusyan lang sila dito. Ay, ang bilis dito. Uy, also may ages pa kasi. Hindi mo gustong i-echo yan eh. 5v5 na ulit. Pero nakuha na ng VP etong mid. Best na magagawa ng Nigma Galaxy, defender base while si NP nagrarat. Yun lang talaga nakikita ko. Na pwede nila magawa at the moment. So, si Luna, actually, pwede na siyang magsatanic eh. Satanic nga. Ayun nga. Meron siyang ages pa. So, pwede niyang iswap ang threats kung bibili niya na agad dito yung river pagkatapos niya ma-takedown etong tower. Okay. Pakatok sila dito 5v5. Saberlight. Papasok. Kita si Omar. Pulverize. That's just Omar. Naka-BKB doon si Saberlight. Makunat. Makakabak. Satanic. Luna, nakaharap lang dito mga bossing. He does have a satanic. Nawala na, Popped off Satanic, already. Nawala na nga, na-illuminate. May ages pa naman siya. Pero medyo fresh pa to. Hindi pa naman makukommit yan ng Nigma Galaxy. They'll just prevent the push sa may bottom lane. Kailangan lang muna mag-hold. Buy muna tayo ng time. May ages medyo fresh pa, I think. Gugo pa rin dito ang Virtus Pro sa bottom lane. Pwede. Ma-life silang dito si Timado for a bit. Reset lang, satanic muna siya. Mabilis lang naman ang cooldown, half a minute for that satanic. Tapos mag-safe blink na din. Hirap niyan pagka-pulverize, siniplig ang kanun Dapat mag-go lang ulit ni Saberlit si Sumail kung gusto nila ng successful na teamfight. If ever i-go nila etong Bristleback ulit, pero wait lang. Binibait nila si Luna. May ages pa siya. Yep. Also, BKB will be up later on. Hindi nila kayang tiisin yung mga glaives na ganyan. They need to make an action. Fortification is up. Ang hirap na rin makatalon Bushwhack. pag nawala dito Satanic na naman Satanic ulit. lang. Ganun lang ginagawa ni Rinse Luna. and repeat. Rinse and repeat indeed for Luna. Change target. Ay, Nakasprout yung isa eh. kanina pa Hit kinukulit. lang, Manta. May disruption pa si Shadow Demon eh. Oy, Disrupt niya dito yung pumasok. illusion. Pumasok na dito ngayon si Primal Beast Coil. Oh, si Jace 3! Patay agad dito ngayon. Ito nga si Jace na, napabuyback lang. Yun nga naman si Luna. Buhay pa mga kaibigan. Meron pang Aegis. He's dead. Yep, BKB ages. up in 3. Satanic is there. That's going to be ES. Binato ng bato. Pasok din naman ito si Pac. Immediate BKB usage para kay Luna just so he could TP out. Disengage na for the rest of VP. Nagawa na nila yung kailangan nila. Nabasag na nila yung racks. FD share them out. BKB lang ako. Tapos TP. Bye-bye. Talo talaga yung asar. Kasi masaya dito yung VP with that Aegis advantage. Hindi naka-react dito itong Nigma. Yes, ang ganda ng kanilang def. Pero nung napatay na yung Bristleback, it shows talaga na yung Bristleback hindi na talaga sapat. Yung tankiness niya dito sa game na to. Naaawa ako talaga kay Noob dito. Hindi natin ramdam dito si Rinse Q. As of the Nature's Prophet, ginago, walang takot nga itong VP. Hindi mo ramdam talaga yung damage. And as for sa Primal Beast, 2 pulverize with the refresher, matatakot ka talaga kung maaabutan ka. With the break, BKB ang lambot boss ni BB. KB, okay. Nature's Prophet. Radiant's middle tower is under attack.
Mako-control naman Sasatanid nila pa rin siya. yung triangle. Mariregain dito na Nigma somehow. Pero wala, Luna. Meron na ditong Swiftling kinabit eh. Octarine Core. Next para dito kay Saberlight. Mm-mm. Pwede. Benta niya lang dito yung kanyang Soul Ring for the Octarine Core. Pati ni Luna din yun. Fly, meron na shard dito ngayon. Sarap niyan. Yung ano din pala, yung Chen nag-add ng armor para kay Luna. Attack speed din. Sa tonic. Yes, yun din. Nagbabuff lang siya sa likod. If anything goes wrong, hindi natin nakikita talaga yung Shadow Demon, yung mga saves niya. Mm. Actually, yung mga disruption ng Shadow Demon for engagement na eh. Panghuli lang din. So, Yung eto purge na pa naman yan. tayo ulit, Sir JB. Meron na tayong refresher dito kay Saberlight. May Daedalus na din si, si Sakit. NP. So, kahit pa paano, meron naman na siya ditong pang-damage para kay Luna. Yep. Will it be enough though? Because right now, sobrang farm na rin dito ng VP. They are so ahead. 33,000 net worth dito mga sir. Proper targeting lang siguro for Nigma Galaxy. Tsaka ang hirap kasi mauna sa kanila eh. Kailangan nilang mag-react eh. Gulatin lang siguro ni Sumail. I don't know if kaya niyang mag-engage. Kasi Tanong ko kasi, pag nauuna din dito yung VP kasi talaga, alam na nila eh na, uy, mag-ingat lang tayo dito sa mga papasukan na Oo. echo, mga ganun. for Nigma, pag nauna si ES, sino pa follow up? Tignan mo yung heroes nila. Oo nga eh. Yun yung Wala, wala sa mahirap kanila. eh. Siguro kailangan lang nila mag-take talaga ng risk. Uy. Pero nakita. Nag-Lotus, tinigil agad ni Saberlight. Out. Out siya eh. Shift Ito na blink yung ready. Luna. Wala siyang nag-all in dito si Timato Wala siyang buyback. Risky. Daman niya, wala siya, hindi siya killable. Pag narekta siya dito, pwede pang Yumolo. 24-10, 43 minutes. Si Renada, shoving top lane. Yun na lang kailangan nila for this mega. Ayun, dis nga siya dito eh. Kinaya niya na yung Aghanim's Blessing. Mm. Refresher for Sumail, pwede. Ito, Sir JB. Kung pwede niyang gulatin. Double echo. Siguro for the instances na may tatlong hero na dikit-dikit, follow up lang nasa likod. Te-teleport lang naman din etong si Rinzikyu eh. If ma-afford mo na ganito, yung mga positioning, tamang gagawin. Uulit-ulitin lang nila hanggang sa mabasag yung objective. Oo. Dito ng VP. Kaya naman ng Luna eh. Illusion plus yung disruption illusion. Enigma, kinakailangan talagang umout na dito. They're so cornered mga sir. Para silang mga daga. Si Chen nag-scale pa dito ngayon for VP. Hindi pa sila makaangat guys. Pwedeng antayin pa nga nila dito yung Aegis eh. Hindi natin sila masisisi kasi they're just playing it safe. Also, killable na sila dito. May Daedalus naman si NP. Mahirap pa rin Mahirap pa rin magpakampante. They've come so far dito guys. So if ever magkakamali sila, ang laking pwede nang mangyari. No buyback for Timado. Siguro magpa-farm muna siya ng kanyang buyback kung gusto nilang kumuha, kung wala pang ages na mag-a-appear. 17 seconds para malaman yung timer natin mga Siguro mga 2 minutes yan or 1 minute less, Sir JB. Dito. Minemaintain lang ng VP etong map control nila para anytime pwede silang makagain ng advantage on the Roshan. So Roshan probably Swerte. sa top lane na magre-respawn. Swerte, 50 lang. Less than a minute nga, no? Si Saberlight ang lahi niya, Si Chen ang makikita nila dito. Alam nila may nagpa-farm. Hindi niya alam na ganito kalapit eh. Or... Uy. Ay na. Lala! Kumuha. Anong... Night time eh. Wala din siyang idea. Nagpa-farm si Chen. Sayang. Actually, nag-scan sila doon bago sila humay ground. Wala sila na-scan. So... Oh. Pero dito, Timado. Ay, nag-coil. Gusto Mali nilang yung coil. ikaw. Ekos lang para dito kay Shadow Demon. Pero meron siya ngayon. This day wants someone GH to be found. Gulo-gulo yung VP dito. Patay na nga si Shadow Demon, mga kaibigan. Look at Nigma. They are now holding the lead somehow. GH with a glimmer, trying to live. He will Gandang face. survive. Illuminate to delay once more. That's a fail coil. Luna, he spotted. Na-stun yung dalawa. Refresh, bangga, sabay pulverize into the Aray! eclipse. Walang carry. Bigla nawala. Nigma naman, Reese na talaga na pa. BKB na dito si ES. Fisher from afar, NPTP Zen as ibot back, Saberlight, mawawala din yan. May buyback naman yung dalawang namatay sa side ng Virtus Pro. Si Fly maaabutan at makikita na finally, but Luna chose peace. Eh nag-out na lang siya dito, yung tatlo namang nadali,
Roshan! May mga buyback, but with Roshan up, mga sir, Pwede nga sila dito kumontes with a triple buyback. Pero for the Roshan, sobrang maganda to pag nakuha ng Nigma. Take note, may refresher dyan sa Roshan. So, na-force dito yung buyback ni Fly. Kanina nga sa teamfight, Alam na nila. hinaharap ko yung Bristleback, hinahabol niya si Fly, ang layo. So, buti naman, may buyback si Rinzekyu. Nung by the time na wala na rin dito yung possession dito ni Timado, pwede nilang i-go. Pero gumagol sila! Huli yung pulubi! Patay si Ritchie Q! Ay! Available yung Roshan! Aegis na dampot ni Timado, sabay na ubos na lang sila dyan! Nigma Galaxy, nawalan na ng pag-asa mga kaibigan. Si Bristleback, even with the cheese pickup, would still fall down. 3 cores out sa side ng Nigma. Isama pa si GH na wala din naman buyback. Virtus Pro, kukunin na nila tong game, that's for sure. Akala nila na walang kukulit doon. Baka easy lang, pero yun na, pwede na nga itong itawag eh. Nadali sila. Dali. Tumama yung illusory kay Roshan. Nag-disarm si Rosh nung nag-roar. Wala nagawa si NP since nasa loob siya. Kalungkutan. Yun na sana ang opening. Pero as for the game, ang dami sanang comeback potential dito ng Nigma. Pero as for the hero difference and also the farm difference na ginawa dito ng Virtus Pro, hindi nila masyado nakayanan talaga si Saberlight. Yung mga early phase hanggang sa late game, nakita nyo naman ang daming nagawa ng off-lane ng Primal Beast. That's why Well, sila mananalo dito. for Virtus Pro, tinake nila yung gamble na pinapabayaan lang nila si Lo ng mamatay, mag-take ng hit. Kasi alam nila, yung BB mas matagal mag-online kung ikukumpara kay Saberlight. And yun nga nangyari, nag-playeron na lang sila sa Primal Beast up until the end of the game. MVP, sino ba? Para dito sa game number 1 natin, mga sir. That's Saberlight, 12-2-11 sa kanyang Primal Beast. Ang dami niya talaga nagawa dito, Sir JB. Deserve na deserve ng Saberlight Primal Beast. 10 minutes, Dagger, B... Hindi naman 15 10 ata. minutes Tama, Dagger BKB, mga ganun. Basta 10 minutes pa lang may dagger, face boot, soul ring na siya. Ayun, sobrang taas dito ng performance, ng skill na pinakita ni Saberlight. But let's see kung ganun pa rin ang ating mapapanood sa pagbabalik ng Kuyonik on the game number 2. Bye-bye.